Yung body language niya. Sabi nga, ito yung matinding titignan ng tao kasi malalaman kung nagsisinungaling o hindi. Hindi ho ba? Dahil gusto na malaman ng tao ang totoo sa akusasyon sa kanya. Yung buong opening statement niya, sa tingin niyo ho ba nakuha niya ang maasa o ang manonood na patunayan na wala siyang kasalanan sa mga binabatong akusasyon, Professor? Dalawa, strategy ha. Okay. Number one. Yan, kami ni attorney sa korte. Wala pa ako nakikitang isang akusado. Alam ko, nakita ko na ginawa niya, ang daming pero pag siyang tumistigo, di ba nakakaawa? Laging nakakaawa. Right. Number two, ang Pinoy, by way of culture, madali magpatawad kung ikaw ay humihingi ng tawad o nakakaawa. Madali tayong maawa eh. And we're for the underdog. Yung strategy niya na parang pinapakita, pinag-iinitan ako, hindi niyo ba nakikita? All the Inaapi resources. ako. Inaapi ako, pinag-iinitan ako. Resources ng gobyerno, lahat laban sa akin. Kita niyo, kawawa naman ako. At kasama ng iyak, maganda na sana. Oh, maganda na sana, attorney. Kaya lang, may punto. Yung portrayal na hatred, vengeance against him. Oo. Mukhang smooth yun, straight. Naunawaan ng tao yun. Nag-impress yun. Pero saan medyo sumabit? Yung dulo. Nagkaroon ng confrontational behavior siya eh. Lalo na yung sa prosecution. Yung tinitingnan niya. Nag-invento ng ebidensya, nagmamanufacture. Mali ho yun. Oo naman, don't call them names. Di ba? Hindi lang yun. Yung waiver, parang, ito na Tapos biglang atras. How sincere are you? Nung primerong paglabas noon, very Ganda, sympathetic, no? ang ganda. Madali mong ma-absorb eh. Pagkatapos, nag-curve siyang gano'n, no? Bigla. Kaya pala nag-distribute ng mga blank papers. Yung pala yun. Yung pala yun. Para ako namigay ng pera. Kaya lang, tingnan nyo yung likod niyan. Gagawin kong totoo yan. So hindi nakatulong sa kanya. Hindi, of course na. Okay, eto, yung isa talaga sa inaabangan dyan ng tao, yung dollar account. Yung peso, medyo inamin na niya yan eh. Doon sa dollar account, inamin niya, hindi 82, 4 lang. Tapos sinabi niya, time deposits, naglalaro siya sa Forex. Okay. Pero, ang tanong nga doon, ba't hindi niya idineklara? Sinasabi niya, protektado siya ng Foreign Currency Deposit Act. And may mga school of thought dyan na, ba't hindi mo dineklara asset yun? Or, sinasabi na ito'y secret in nature, kaya hindi niya dineklara. Yung sagot niya ho doon sa Forex, yung Foreign Currency Deposit, niya, kumbinsido ba kayo na tama yung explanation niya, kaya hindi dineklara sa SALN, attorney? Sabi niya, absolute confidentiality. Oo. In other words, hindi niya kailangan i-declare sa SALN. Okay. Yan ang sinasabi niya. So, one thing is to disclose, another thing, yung confidentiality. Disclose yung existence ng dollar account. Okay. Ngayon, yung contents noon, yung confidentiality siya. Doon siya eh. Binanggit niya yung account number, but not kung magkano. Contents, Yun na nga eh. Yun yung excited ng mga tao eh. Magkano ba talaga? Tumigil siya Kasi doon. sabi niya, using the AMLAC, di ba, yung tsaka COA PowerPoint. You mean PowerPoint sabi niya, ni Heidi? Ni Heidi, numinipis na raw ng numinipis. Yeah, pero, from 82 down to 4 dollar accounts eh. Oo. Di ba? Pero ito naman ang sa akin dyan. Asset yun eh. No That's No doubt. Kung ako, merong sabihin natin $100. Magkano yun ngayon? 4,500. O di ilalagay ko sa SALN 4,500 without divulging. Na yun ang equivalent ng peso. Ay, ng dollar. Yun ang peso equivalent. So wala akong wala akong kumbaga, well, I'm not violating kasi it's mine. Pero it will not give me it will not give anyone any reason to doubt. Asset ko pa rin yun. Hindi naman sinasabi doon, dollar account. Lagay lang doon cash. And that's cash. Cash in the bank ka nakalagay eh. Alam niyang dapat ideklara yun? Ay, Chief Justice siya. Alam niya ibig yan. ng That's asset. law. Pag hindi ko ba dineklara, ill-gotten na yun? Well, that's Hindi, entirely iba yun. different. Kasi yung O sa illegally SALN as sourced? required, there should be a truthful, accurate, and complete declaration ng mga assets mo dyan. Okay. Now, the question is, kung walang any asset, like for instance, itong mga bank accounts, it's an asset, it should be declared. Now, the question, what about dollar accounts? Asset yan. Should it be declared?